Shoutout nga pala sa mga bagong subscribers dito sa channel natin at mag-comment lang kayo dyan, sasagutin ko kayo isa-isa, gagawan ko kayo ng mga topic. At ngayon may nag-comment sa atin, etong si boss, shoutout muna sa'yo Mark Andrew. Sabi niya dito, okay lang ba yung Canon Pixma 3730 na printer para dito sa ating mga small printing business? So ako talaga personally, hindi pa ako nakakagamit ng Canon printer 3730, pero syempre etong mundo naman ng printing medyo malawak at merong mga napapanood at nakikita tayo ng mga fellow YouTuber, fellow crafters natin na gumagamit ng mga ganitong printers. So pipilitin natin i-compare din etong Canon Pixma sa kaparehas niyang presyo, etong length ng presyo niya sa Epson printers. At sasabihin ko naman sa inyo yung parang medyo pagkakaiba na itong Canon at ng Epson printers. Maganda to lalong lalo na kung nagbabalak kayo bumili ng printer. So simulan na natin. So unang-una, kung Canon printers ang bibilihin ninyo, hindi kayo pwedeng mag-convert into pigment ink. So dito sa Canon printers, kilala siya bilang hybrid printer dahil yung kanyang kulay black ay pigment ink at yung kanyang CMY ay dye ink. Kaya siya tinawag na hybrid. Pero hindi mo sa kanya pwedeng gamitin yung mga ginagamit natin na Hansol, Kuyi, or kahit anong mga pigment ink na aftermarket na ginagamit natin sa Epson dito sa Canon printers na to dahil magkaiba yung technology ng Epson at netong si Canon. So nabanggit ko nga sa inyo na susubukan natin ipagkumpara din at para malaman ni boss kung talagang maganda etong Canon printer na to na binabanggit niya. So dito sa Epson meron siyang katapat na printer. Ito yung Epson 3256. Meron siyang kulay white na variant at merong kulay itim. So dito na lang tayo sa pinaka usual na kulay, yung kulay black. So nagkakahalaga siya ng 10,225. Medyo mahal nga lang ng konti etong Epson 3250 kung ikukumpara mo dito sa Canon 3730. Pero kung anong meron to si Canon na print, scan, wifi, ay meron din tong si Epson. Meron din siyang scan, wifi at print. So halos parehas na parehas lang. So kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung talagang fanatic kayo ng Canon at hindi naman kayo magko-convert into pigment ink, ay talagang mag-stay na lang kayo sa Canon. At ang kinagandahan din kasi dito kay Canon, kayang-kaya niyang mag-feed or mag-print ng makakapal na mga media, makakapal na photo paper, mga 200 plus GSM, 300 GSM, 250 GSM. Ayun lang yung downside dito kay Epson, medyo hindi niya kayang i-accommodate yung mga 300 GSM. Unlike dito kay Canon, talagang kayang-kaya niya. Pero ang advantage lang naman kasi nito ni Epson printer ay pwedeng-pwede tayong maggamit ng pigment ink. Lahat ng kulay niya pwede nating palitan ng pigment ink. So kung tatanungin niyo ako, para saan ba yung mga pigment ink? Ayan yung ginagamit na pang-print sa mga stickers. Talagang iba talaga yung kulay kapag ka pigment ink yung ginagamit nyo. At saka talagang pwede siya pang outdoor naman kahit papano. So ayun yung talaga yung medyo down and ups netong dalawang printers na to. So subukan din natin siyang ipag-compare side by side. So nandito tayo sa kanilang mga website, Canon Pixma 3730 at Epson 3250. So unang-una, nakita na natin yung presyo netong mga printers na to na although mas mahal etong si 3250. Pero same nga lang sila na pwede kang mag-print ng gamit yung wifi. So unang-una makikita natin dito sa website nila yung printer head information nila. Ayan o, number of nozzles 1792. Ayan yung bilang ata nung butas-butas dun sa kanilang cartridge na tinatawag kung saan lumalabas yung mga ink. So sa pagkakaalam ko, the more na mas madaming tuldok-tuldok, the more na mas maganda yung pagkaka-output ng print. So dito sa Epson printers, hindi ko makita kung saan yung number of nozzles niya. So i-check nyo na lang kung makikita nyo dito. And then makikita natin dito sa Canon na website ay meron silang maintenance box na tinatawag. Ito no, yung model ng
ang kanilang maintenance box ay yung MCG04. So dito sa 3250, sa pagkakaalam ko, wala tong maintenance box. So ano nga ba yung maintenance box? Diyan lumalabas yung mga waste ink, yung mga sobrang ink kapag nagpiprint yung mga printer nyo. So kapag ka napuno yun, papalitan mo lang ng bago dito sa Canon. So ang ibig ko sabihin, another gastos na naman yon kapag napuno yung inyong mga maintenance box. So unlike dito kay Epson 3250, yung kanyang waste ink tank ay nasa likod ng printer, tapos meron silang mga sponge lang. So sa mga lumang mga printer, kagaya nga netong 3250 na mga model, pwede mo yung labahan, hindi ka na magpapalit pa ng bago. Unlike dito talaga sa Canon, bibili ka talaga ng bago. So ibig sabihin, mas matipid or makakatipid ka talaga dito sa Epson. So dito, eto nga sinasabi ko sa inyo, yung kulay black niya ay pigment ink, and then yung dye base ink nila ay yung CMY. So dito sa Epson, lahat yan dye ink. Pero nasa sa inyo na lang kung magko-convert kayo, dahil kayang-kayang i-accommodate ni Epson yung mga Kuyi, Hansol na mga pigment ink, dahil yung kanyang technology, yung printer head niya, ayun o, gumagamit sila nung tinatawag na Piasso technology. So i-search nyo na lang kung ano yung ibig sabihin ng technology na to para hindi na tayo tumagal pa. At sa Canon naman, eto naman yung kanilang head technology. So i-search nyo na lang din dito sa Google para makita nyo yung pinaka full information. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung Canon na printer head or yung kanilang tinatawag na cartridge, hindi nila kayang i-accommodate yung kagaya ng ginagamit natin dito sa mga Epson na to, yung mga Kuyi pigment ink, dahil iba yung technology ni Canon. So iba kasi yung lapot nung pigment ink ng mga Hansol at yung mga Kuyi, talagang magbabara dun sa kanilang mga printer head or yung tinatawag nga na cartridges. At makikita natin dito sa Canon, etong kanyang maximum printing resolution netong Pixma 3730 na 4800 by 1200, at mas mataas naman yung sa Epson na value na makikita natin dito na 5760 by 1440. So dun sa printout pa lang, medyo nakalamang na etong si Epson. Although mahal siya ng parang mga 200, syempre anong bibilhin mo? Doon ka na sa mas malinaw. Ako dito, no, guide lang nyo ako. Kung hindi nyo nagugustuhan etong pagko-comparison natin, pwede nyo namang i-skip yung video. Pero sa mga nababasa ko dyan sa comment, kahit papano, ang laki din pala ng impact natin, na kahit papano ang dami nating natutulungan sa pagbili-bili ng printer natin. At eto naman yung nilamang ng Canon. Kumpara mo dito kay Epson 3250, medyo mabilis siya ng kukonte dahil mataas ng isang value yung kanyang print speed, dahil meron siyang IPM na 11 sa black at 6 sa colored, at etong si Epson meron lang siyang 10 at 5. So kung tatanungin nyo ako, ano ba yung IPM? Ayan yung tinatawag na image per minute. So syempre, the more na mas mataas yung mga values niyan, mas maganda. So ikumpara nyo na lang dito, ito yung kanyang speed dun sa parang first page out. Ayan, nakalagay dito, medyo mas matagal nga sila ng kukonte. Seconds lang naman, 1 second lang yung lamang. So sa tingin ko hindi naman masyado noticeable yun, kasi nagpiprint naman ako sa aking 3110. Halos same lang din naman yung mga speed ng mga series na yan, itong 3000 series na yan. Same lang yung speed yan kahit papano, hindi nyo masyado manonotice yan. So dito, kapag nagprint ka naman ng 4R, meron silang 69 seconds per photo yung border kapag may border, and then kapag borderless na 4R, ayun 90 seconds. Dito naman kay Canon, medyo mabilis nga talaga, 45 seconds yung kanyang borderless. Isipin nyo, no, borderless na yon. At ayun nga, nabanggit na natin yung borderless, pwede din tong mag borderless si Canon. So kung itatanong nyo naman kung pwede mag borderless si Epson 3250, pwede, pero kailangan nyo siyang i-bypass or mag-install kayo ng ibang drivers para makapag borderless kayo ng A4. Pero sa 4R, wala na kayong kailangan pang i-bypass dahil makakapag-print to. Sa A4 lang, kailangan makapag-install kayo ng bagong drivers. So, eto, makikita natin dito. Ayun nga, borderless printing. Pwede, sagad na sagad. Ayan, yung kanyang mga specs.
legal, letter, ayan, pinapakita dito, no? So, para hindi tayo masyado tumagal, bisitahin nyo na lang tong link na to, ilalagay ko na lang sa description. Yung mga importanteng bagay na lang yung mga babanggitin ko, no? So, ito yung pinaka-advantage din neto ni Canon. Talagang kayang-kaya niya na mag-feed ng makapal talaga na papel, as in yung mga 300 GSM. So ayun yung ikinatalo neto ni Epson. Pero ang pinaka-importante kasi dito kay Epson, malinaw yung print niya at pwede kayong mag pigment ink. Yun lang talaga naman yung nakikita kong pinaka-advantage neto ni Epson. At isa pa, mura yung kanyang mga ink at wala siyang etong model na to, wala siyang maintenance box. Kasi yung maintenance box, another gastos yan. So ito yung mga specs din nila sa optical resolution, yung sa scan. So medyo nakita ko na yan. So talagang lamang na lamang si Epson pagdating sa mga output. Ito lang talaga ang pinaka-advantage talaga ni Canon, yung kaya niyang mag-feed ng makapal at yung meron siyang hybrid capability na pigment ink yung kanyang black. So mga tropa, ito additional information na lang tungkol nga dito sa Epson and then Canon printers. Meron akong subscribers na nag-message dito sa aking page. Hindi ko na makita yung conversation namin. Medyo napatungan na mga ilang buwan na din kasing nakalipas. Sabi niya sa akin, Canon user daw talaga siya. And then never daw niyang na-experience na mag-pigment ink. At kaya siya nag-message sa akin ay nagpapatulong siya kung anong printer daw yung maganda para sa pigment ink. So dahil nga sobrang tagal na nga niyang user ng Canon, naitanong ko na din sa kanya kung ilang print bago siya nagpalit ng cartridge. Yung cartridge, ayan yung equivalent niya nung printer head kay Epson. So ayun, ang tagal namin nagkwentuhan dahil ang kanyang printer, meron siyang Canon G1010 at G2020. Tapos nakakalimutan ko yung isa pang model nung binanggit niya sa akin. Parang 4000 series ata. Yun yung medyo may mahal-mahal na presyo ni Canon. Pero hindi ko talaga makalimutan yung model na G1010 at G2020. Ayan daw kasi yung lagi niyang gamit. So mabalik na nga tayo dun sa ilang print bago magpalit ng cartridge. So sabi niya sa akin, yung kanyang Canon G1010, parang naalala ko doon 14,000 na prints. And then dun sa G2020 niya, 16,000 na prints bago siya nagpalit ng cartridge. Yung cartridge, ayan nga yung printer head. Dahil sa Canon, napakadali lang palitan ng printer head nila. Although may kamahalan, parang mga 1,000 din yung cartridge na yon. At take note, dalawa yung cartridge ng Canon. Iba yung black, iba yung CMY. So, isi-share ko naman yung sa paggamit ko ng Epson kung kailan ako nagpalit ng printer head. So, to tell you honestly, hindi pa ako nakakapagpalit ng printer head ng Epson. So, ano na nga ba yung pinakamataas kong na-experience na print out? So, yung dati kong printer, talagang ratratan yun. Hindi ko maalala kung mga around 30 or 60,000 na yung print nun. Pero, nararamdaman ko na magpapalit na ako ng printer nun. So, ibinenta ko na yon. And then, yung nakaraang kong printer, yung Epson 3110, around 17,000 or 20,000 na yon, binenta ko na din. Napakaganda pa ng print. 20,000 na yung total na na-print nun. Yung Epson 3110 ko, siguro mga 4 years na sa akin yun. Pero talagang maganda pa yung print niya. Pero yung dati ko, yung pangratratan talaga, umabot siya ng mga 50 to 60. Medyo pangit na yung standard print niya. So, palitin na yun kaya dinispatch ako na. So, ayun, sana nakadagdag ng tulong etong information na to. Yung Canon, mga around 14 or 16, magpapalit ka na ng cartridge. Comment down below kung user kayo ng Canon, kung ilang print out bago kayo nagpalit ng cartridge or yung tinatawag nga na printer head. Eto kasi si Canon, meron siyang nakalagay dito, duty cycle. Hindi ko alam kung anong meaning neto or kung para saan to, or kung na-reach mo yung 3,000 a month na total prints ay magpapalit ka ng cartridge, or eto ba ay para sa reset function ng printer. Bakit kasi may nakalagay na 3,000 page per month, or ano to, required na 3,000 page ang maiprint mo kada buwan or ganon, no? So comment down below nga mga tropa, no? Tulungan lang din tayo.
So dito makikita natin yung presyo ng ink neto ni 3730. So 500 yung black na hybrid. Ito yung pigment ink nga. And then yellow 400. Parang 400 na lahat yung tatlo. So parang tumatakbong siguro mga 400, siguro mga 1,700 plus 1,800 mga ganun naglalaro yung isang set ng ink neto ni Canon. So ayun, may kamahalan talaga. At kung medyo sobrang mura mo binibenta yung mga project mo dyan sa inyong mga printing business, talagang malulugi ka. Dahil yung mga makikita nyo dito, yung mga yield or yung mga estimated ng number of pages na makikita nyo dito, 7,000, 5,000, 6,000, hindi yan nasusunod mga tropa. Estimate lang yan. Iba talaga yung actual na mapiprint ninyo. Maaring hindi kayo umabot na 7,000, nakakapag-print pa lang kayo ng mga 4,000, medyo nauubos-ubos na, no? Iba kasi talaga yung ink na nagagastos kung iba-ibang mga design, kung ano yung mga piniprint nyo. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo na maintenance box ni Canon na kapag once na napuno to, papalitan nyo to. Hindi ko alam kung nalalabahan to or kung anong technique dito para hindi kayo magpalit ng maintenance box nga neto ni Canon. So ayan, so kung ako talaga papapiliin para sa printing business, no, ako dahil hindi naman ako nagpiprint masyado ng mga makakapal na media, so I would go for Epson 3250 dahil mas unang-una makakatipid ako ng ink kung pigment ink yung gagamitin ko, dahil magkakano lang naman yung mga pigment ink, 100, 120, 150. Pero kung gusto nyong mag-dye ink dyan sa Epson printers natin, murang-mura lang din naman yun, parang 375 or 200. Eto, no, sa mismong Epson, ayan, kung makikita nyo, wala pang 300 bawat isang kulay. So 3, 6, 9, 12. So kulang-kulang 1,100 or something lang kung ikukumpara mo dun kay Canon. Nagagastos ka ng 1,800 yung original talaga. So sinasabi ko nga sa inyo, may mga content creator na nakakabili daw ng murang ink ng mga ganitong printer. So, konting isip-isip lang, no? Too good to be true kung mura yung nabibili mo, no? Syempre, nasa inyo na yan, discretion nyo na yan kung gagamit kayo ng kunyaring original na nabibili nyo dyan. Kasi sobrang daming nagbibenta dito sa online na original daw yung kanilang mga ink ng Canon. Pero, kung marunong kang tumingin, peki pala yung nabibili mo. So, nasa inyo na yun, di ba? Too good to be true lang, di ba? Ibig ko sabihin, dito nga mismo sa Canon flagship ay 500 yung mga ink na to. Tapos makakabili ka ng mga tig 200, 300, di ba? Mag-isip-isip kayo, malamang peki yun. Ano pa bang pwede nating maipakita sa inyo? Ayun, siguro dito na natin tatapusin yung video natin, at sana kahit papano nagulo ko yung isip ninyo kung bibili kayo ng 3730. Konting mabilis na recap, ito talaga yung pinaka-short na paliwanag dyan. Kung mag-i-stay ka lang ng dye ink at fanatic ka ng Canon at ayaw mo ng Epson, edi eto bilihin mo 3730. Kung wala kang pakialam sa presyo ng ink, marami kang pambili ng maintenance box, at gagamit ka ng mga makakapal na media. Pero kung talagang matipid ka, gagamit ka ng pigment ink dahil gusto mo yung output ng print ng pigment ink, yung talagang pwede pang outdoor, mura pa, at walang maintenance box, at hindi ka naman gagamit ng mga makakapal na media, na mga photo paper, syempre, Epson. Yun lang talaga yung pinaka-short na paliwanag dito para sa'yo, Mark Andrew, kung okay yung Canon PIXMA 3730. So, ayun lang, like, share, and subscribe. At inuulit ko, huwag magpapauto kay Idol Rapi. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax,